Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Nagkaroon po ng sagutan online si Senator Ping Lacson, pati na ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Representative Paulo Marcoleta. At talagang nasupalpal ng malubha dito si Ping eh. Nasupalpal at napahiya talaga ng anak ni Marcoleta. Hindi naman tayo magtataka kasi sa tatay pa lang kay Senator Rodante Marcoleta pa lang, wala nang maipalagyan si Ping. Dito, makikita natin, dun pa lang sa anak, hindi na uubra. Paano pa sa tatay, di po ba? Bueno, yung naging sagutan po kasi mga kababayan ay nagmula po sa pagbatikos nga ni Representative Marcoleta dito kay Commodore J. Tariela na kung saan nga itong si Commodore J. Tariela ay ginawang katatawanan ang Pangulo ng China na si Xi Jinping sa pamamagitan po ng paggawa niya ng cartoon caricature na nandoon yung muka o imahe ng Pangulo ng China. At doon ay pinalagan po yan ng Chinese Embassy. Sinabi nila na hindi raw po iyon nakakatuwa at dapat ay hindi na ginagawa yung mga ganong bagay. Sa panig naman po ng mag-amang Marcoleta at tayo naman ay sumasang-ayon doon, hindi na nga naman pa dapat ginawa pa ni Commodore J. Tariela yung ganong bagay. Dahil una, siya po ay opisyal. Siya ay naka-uniforme. Siya po ay nagrerepresenta ng isang bahagi ng pamahalaan ng Pilipinas kaya dapat maging profesional siya sa pag-handle ng kanyang tungkulin o gampanin at dapat yung mga ginagawa niya hindi makakaapekto sa Department of Foreign Affairs when it comes to foreign relation. Ikalawa, mga kababayan, ni Gasino, walang maitutulong sa pagresolba ng mga suliranin ng bansang Pilipinas at ng China yung ginawa ni Commodore J. Tariela. Anong benepisyo? Anong aanihin ng bansa natin? Matitigil ba yung sigalot ng China at ng Pilipinas sa magkakaibang issue ng gawing katatawanan ni Commodore J. Tariela yung Pangulo ng China? Hindi po eh. Hindi makakapag-ambag ng mabuti yun. Bagkus, sabi nga ni Senator Marcoleta, para kang nagbuhos ng apoy sa isang bahay na tinutupok pa ng apoy. Anong ibig sabihin? Pinalalala mo lang ang tensyon. Ngayon, itong si Representative Paulo Marcoleta, ganun din ang ginawa. Binatikos niya itong naging pag-uugali ni Commodore J. Tariela na ginawa pang ang katatawaran at syempre na-insulto nga ang mamamayan ng China. Mabuti pa po mga kababayan ay tignan natin yung naging post, isa sa mga post ni Representative Paulo Marcoleta. Ito po. Tariela is making noise, going to schools and discussing a complex subject matter that is well within the purview of the Department of Foreign Affairs. What is his end objective in going to campuses anyway? Who is directing him to do so? He should spend more time in the high seas, protecting our waters as he is tasked to do. Please be intelligent and vigilant, my dear Filipino students. I suspect that the WPS will be turned into a full-blown campaign issue. This will serve as a convenient smokescreen to cover up far more important gut issues that matter to us Filipinos. The unprecedented ghost flood control corruption scandal, the most corrupt government budget in the Philippine history, the return and proliferation of drugs on the streets, rising drug-related crimes, the current economic slump, and the increasing poverty. Maging na matalino po tayo. This is a well-planned diversionary tactic. Totoo naman yan eh. Ako, nananalig akong ganyan ang nangyayari ngayon. Bakit? Anong maugo ngayon sa mga balita? Anong pinauugo ngayon ng mainstream media? Ano ang naglilipa na ngayon sa mga post sa social media platforms? Hindi po ba't puro West Philippine Sea, puro EEZ, puro usaping teritoryo, soberanya, na may kinalaman dyan sa issue ng EEZ ng ating bansa? Oo. Kanino nagmula yan? Hindi ba't doon sa ginawang cartoon caricature ni Commodore J. Tariela na pinalagan ng Chinese Embassy tapos pinalagan naman ng ilang mga senador at ng mga congressman na akala mo yung mga bayani at makabansa. O anong nangyari? O edi natabunan ngayon ng flood control projects, hindi na halos na pag-uusapan kapag ka nasa Senado ay puro West Philippine Sea na ang kanilang tinatalakay. Pero pagdating sa flood control projects anomaly, wala na. Hindi na mapansin-pansin halos. Yun ngang minority report ni Senator Rodante Marcoleta
na makakatulong sana sa pagtukoy ng malalaking isda, abay hindi na naibangon ulit eh. Pagkalabas nila in public sa media, hindi na ulit napag-usapan eh. Bakit? Dahil nga sa natabunan na yan nitong issue ni Commodore J. Tariela at humaba ng humaba, nagsangay-sangay hanggang sa ito na, naging issue na, naging usap-usapan na yung exclusive economic zone. Kung paano re-resolbahin nga naman. Lalo na sa parte ng Kalayaan Island Group na labas sa EEZ. Pero sa batas daw natin dito sa Pilipinas, atin daw yon. Pero wala namang international law na nagre-recognize na atin yun, teritoryo natin yun. Wala po. O kaya tama yung naging post ni Representative Marcoleta, diversionary tactic yan para ilihis yung pansin ng mga mamayang Pilipino. Ano pa yung naging post ni Representative Paulo Marcoleta na dito ay talagang nag-init ang dugo ni Lacson at pinalagan niya, sinagot niya online, pinatutsadahan niya, kumbaga i-counter niya. Ito po, ayan. Ang sabi po, kung sakaling gerahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokesperson ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. Sila ang unang lumusob. O kaya ibala nyo sa kanyon. Tignan natin ang tapang nila. At kapag pinauwi ang daan-daang libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang mga Chinese investors dito sa bansa, singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at ipangtutusto sa mga mawawala ng trabaho, maging ang pamilya nila. Hindi kayo ang totoong pro-Philippines. Kayo ang traidor dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay nyo sa alanganin ang mga Pilipino. Totoo naman to eh. O di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan na netong mga nagdaang buwan simula nung nakaraang mga taon, ang ating ambassador doon sa China, hinihimok ang mga businessmen, mga Chinese businessmen na mag-invest dito sa Pilipinas dahil nga sa nag-pull out, marami nang nag-pull out ng mga negosyante ng China dito sa Pilipinas. Na isa sa mga naging dahilan bakit bumabagsak ang ekonomiya natin. Oh. Kaya ang sabi ni Representative Paulo Marcoleta, ihilera nyo sila kapag ginera tayo ng China. Kasi nga, nandun na tayo sa worst eh. Nandun na tayo sa pinakamalubhang maaaring mangyari. Ang magkaroon na ng dahas. Ang ma-involve na yung mga armas. Girahin na tayong tuluyan ng China. Aware naman sila eh. 'Di ba? Sila na nga ang nagsasabi, meron na po tayong Coast Guard na naputulan ng daliri dahil sa pagkakanyon sa atin ng China. Doon pa lang dapat maalarma ka na. Doon pa lang dapat ang ibinabangon mo na, ang ipinopromote mo na, diplomasya. Huwag na po tayong gumamit ng kahit ano pang weapon. Ang sinasabi naman ng mga ulupong na ito, lalo nung kanilang taong bayad, hindi taong bayan taong bayad, bakit daw kapag kausaping China, laging exaggerated na gera daw agad. Lagi daw makikipagdigma ang China agad. Bakit? Malabo bang mangyari yon? Hindi eh. Lalo na kapag lalong pinapataas ang tensyon. Kagaya ng ginawa ni Commodore J. Tariela na ginawa ng katatawanan at ininsulto na ang Pangulo ng China. May nangyari na po ba sa kasaysayan na meron? Nagkaroon, dahas sa dahas, Vietnam at China. Dahil sa meron silang pinagtatalunan na claim. Na sinasabi ng China, amin yan. Sinasabi ng Vietnam, di amin yan. Nagkaroon. Dose-dosena ang casualties doon. Ang nawalan ng buhay doon. O doon pa lang. Dapat maging aral na sa atin. Meron ding geopolitical conflict sa pagitan ng Ukraine, halimbawa pati ng Russia. Sinasabi ng Russia na dapat napapasailalim ng kontrol ng Russia ang Ukraine. At sinasabi naman ng Russia, sinasabi ng Ukraine, hindi, may sarili kaming soberanya, bakit kami papasailalim sa inyo? O hindi nagkakaroon ng gera. Po ba? O ito na lang, maliban sa gera, sinabi ni Representative Marcoleta, paano pagka nga naman pinersona ng grata ninyo ang Chinese officials dito sa Pilipinas? Yun ang balak nila eh. O edi maaaring pauwiin nga naman ang libu-libong OFWs mula sa China.
at tuluyan ng mag-pull out lahat ng Chinese investors dito sa Pilipinas. Yan, hindi malabong mangyari yang mga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, usapang ano lang yan, usapang easy lang yan, hindi yan hahantong sa ganyan, hindi yan hahantong sa gera. Bakit? Yun bang pagpalag ng Chinese Embassy, inaasahan nyo yun? Napapalag ang Chinese Embassy? O di ba nung pinalagan ng Chinese Embassy itong si Commodore J. Tariela, nagpa-victim bigla ang mga opisyal ng Pilipinas. Nakala mo'y China ang nagsimula nung insulto. Hindi ba't ang unang ng insulto naman talaga at doon naman talaga nag-ugat yung paggawa ng cartoon caricature ng Commodore. Labas na sa usaping West Philippine Sea yun. Samantalang siya ay spokesperson lang ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero anong ginawa niya? Nanghihimasok siya sa foreign relation. Nabibigyan niya ng negative impact yung pakikipagrelasyon natin sa Pilipinas, sa China, na dapat ay Department of Foreign Affairs ang gumagawa. O kaya nasabi ni Representative Paulo Marcoleta, kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokesperson ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. Sila ang unang lumusob o kaya ibala nyo sa kanyon. Kasi puro kayo lalong binabangon ninyong tensyon Lalo kayong payabang ng payabang, patutsada dito, patutsada doon. Naakala naman ninyo kayo talagang haharap pagkadating sa digmaan. Dito nagpanting yung pandinig o yung pagbabasa siguro ni Lacson nang sabihin ni Representative Paulo Marcoleta na ibala sa kanyon. Anong naging sagot dyan ni Lacson? Ito po. Ayan. Pahayag na gawing bala sa kanyon ng isang Coast Guard spokesperson at ilang senador. Wala yan sa lugar. Binatikos ni Senator Ping Lacson ang paggamit ng mga ad hominem o personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea. Dagdag ni Senator Lacson, hindi dapat lumayo sa issue ni si Representative Paulo Henry Marcoleta at dapat na bisitahin niya ang Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands na bahagi ng lalawigan ng Palawan upang makita mismo ang maayos at gumaganang lokal na pamahalaan doon. Di ba umiyak? Naakala mo siya hindi nag-a-ad hominem. Naakala mo siya pagkalinis-linis kapag dating sa mga argumento. Wag daw lumayo sa issue. Kayo nga itong lumalayo sa issue ng flood control Ikaw nga, lumalayo ka nga kay Martin Romualdez Kapag ka nadadawit ang pangalan ng Martin Romualdez, hindi mo binibigyan ng atensyon. Hindi mo binibigyan ng pansin. Yung mga dokumento, yung mga testimonyo yung nagtuturo kay Martin Romualdez, lumalayo ka doon. Wala kang kaimik-imik. Lilihis ka na lang bigla kung sino-sino na lang ituturo mo. Kumuha ka pa ng 2 statement para idiyan ng mga diskaya, wala namang pagkakakilanlan. Tapos sasabihin mo, wag lalayo sa issue si Representative Marcoleta. Hindi lumalayo sa issue. Ang ginagawa ni Representative Marcoleta, pag nagkataon na dahil sa kayabangan ng katulad mong senador at ng mga kasamahan mo pa, tumindi na ang tensyon ng Pilipinas sa China at kung ano-ano nang mangyari, kayo ang mananagot dahil kayo ang nagpapasiklab ng apoy. Samantalang ang kagaya ni Senator Marcoleta, ni Representative Paulo Marcoleta at sa hanay nila, kasama na kami, ayaw namin ng ganun. Ang gusto namin, diplomatiko. Sasabihin mo na bisitahin yung Kalayaan Group of Islands. Malinaw nga, 280 nautical miles from Puerto Princesa, Palawan. Yang Pag-asa Island, halimbawa. Wala sa EEZ natin yan. Tapos ang gusto ng katulad mo, isama sa mapa ng West Philippine Sea, yung KIG. Di sino makakalaban mo niyan pagdating sa international law, pagdating sa UNCLOS. Di yung mga bansa na may dispute dyan, na may claim din dyan, kagaya ng Malaysia, Vietnam, China, paano mo re-resolvehin ngayon yan? Samantalang yung batas na pinanghahawakan natin, dito lang sa Pilipinas yon kinikilala. Walang international law na nagbibigay ng visa o patotoo na may soberanya ang Pilipinas dyan sa KIG. Wala po.
Nagmamagaling kasi, bida-bida kasi. Oo. Tapos sasabihin ay ad hominem daw. O ano naging sagot sa kanya ni Representative Paulo Marcoleta? Ito po, sinupalpal, talagang napahiya eh. Oo. With all due respect to the good senator, he was the one who started with metaphorical jabs like the crazy cat that keeps meowing on the ground floor and the annoying dog that keeps barking on the upper floor. Sino tinutukoy niya ditong the crazy cat that keeps meowing on the ground floor? Walang iba kundi si Kiko Barzaga. Hindi ba't si Kiko Barzaga meow ang kanyang kumbaga pagkakakilanlan, meow Barzaga, na kaya't sinabing nasa ground floor sapagkat ang tinutukoy ni Lacson noon doon ay yung lower chamber. Nasaan ba si Kiko Barzaga? Hindi ba't nasa House of Representatives na yun ang lower chamber? At yung tinatawag niya, ang sabi naman ni Lacson, and the annoying dog that keeps barking on the upper floor. Yung upper floor, yun yung upper chamber na Senate. O sino yung aso raw na tahol ng tahol? Hindi ba't si Marcoleta yan? Na ang isa sa mga insulto, ginagawa nilang pang-asar kay Marcoleta, aso daw yan. Aso raw ng Duterte, aso daw ng China. Oh, ito ba, hindi ba ad hominem ito? Ito na sinasabi ko. Kapag ka natitikman mo na yung pait ng sarili mong medisina, ikaw din ang aalma. O kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Ikaw nga nauuna eh. Babatikusin mo yung isang bagay na ikaw rin mismo ang gumagawa? Ano ba naman yan? Mahusay ka ba talaga? O baka naman yung husay mo ay napaglipasan na dahil na rin nagkakaedad ka? Yun na lang siguro ang pinaka-iisipin ko. Yun ang pinaka malapit-lapit eh. Lalo't may edad ka na rin naman. O tuloy natin. I am just following this creative trend. The cannon fodder thing, as he calls it, which should also be taken figuratively in context, is an indirect challenge on the battle readiness of the PCG's POCs and some senators to be at the front lines in a worst case scenario. Malinaw. Ito yung sinasabi natin kanina. Yung pinakamalubhang sitwasyon na maaaring mangyari kapag tumaas ng tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga ulupong na dumaragdag ng tensyon, nagdadagdag ng apoy, ng alab ng apoy, imbis na pahupain. Oh. That China declares war on the Philippines amid these tensions. Kapag matapang sa salita, dapat lalong mas matapang sa gawa. Tama nga naman. Hindi yung mga ulupong na senador, yung mga ulupong na mga opisyal ng gobyerno, patutsada ng patutsada, pinatataas lalo ang tensyon. Paano kapag umabot na sa sukdulan, ginera na tayo ng China, sino ba haharap? Sino ba maaapektuhan? Sino ang may kakayahan na pumunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang mga salapi dahil sa sila'y mayayaman? Hindi ba't sila ring mga ulupong na senador sapagkat meron silang kakayahang lumipad ng ibang bansa kapag ang Pilipinas ay ginegera na? Samantalang yung mga kasundaluhan natin dito ang unang haharap. Pero yung mga ulupong na senador, yung mga ulupong na congressman, at yung mga loko-lokong mga opisyal ng gobyerno, sila ang unang tatakbo, pustahan tayo dyan. Tapos yung mga kasundaluhan natin, sila ang magiging kawawa, sila ang sasalo ng malalakas na armas ng China. At tayong mga maiiwan na casual na mga civilian dito sa Pilipinas, napakalaki rin ang ating aanihin sa ginagawang kalokohan, katarantaduhan ng mga opisyal na yan. Worst scenario. Kaya mas mainam yung ginagawa ni Marcoleta. Maanghang magsalita, pero may laman. Pinauunawa sa atin kung paano talaga ipaglalaban ang West Philippine Sea, pati na ang exclusive economic zone ng Pilipinas nang hindi maki-question ng UNCLOS, nang hindi pag-aalinlanganan ng IHO sakaling pangalanan ng opisyal na West Philippine Sea, yung bahaging iyan ng karagatan na kung saan ay nasasakop ng ating EEZ. Hindi yung kapag ka nag-submit ka, gusto po naming pangalanan ito ng West Philippine Sea. Nakita ngayon ng IHO, teka, bakit sinama niyo yung KIG? Hindi naman kasama to sa EEZ nyo ah. Ang usapan ng West Philippine Sea, kung ano lang yung nasa EEZ nyo, na nasa bahaging iyan, sa western part ng Pilipinas. O bakit may KIG dito?
napakalayo nito. Kumbaga, yung usapan 200 nautical miles lang. Itong KIG halimbawa yung Pag-asa Island, 280 nautical miles na yan, eh. Sumobra na ng 80 nautical miles yung KIG na yan, yung Pag-asa Island na yan sa EEZ niyo. Bakit kasama yan dito sa West Philippine Sea map? Ibalik yan, hindi namin tatanggapin yan o hindi napahiya ang Pilipinas. Yun ang gustong bigyan ng resolba. Yun ang gustong solusyonan ni Marcoleta na bagay na pinapasama ng mga ulupong na akala mo na may kagagaling, akala mo na may kahuhusay, akala mo na may makabayan, pero salita lang ng salita. Ika nga megaphone lang ang alam. Mag-ingay lang ng mag-ingay, pero pagdating sa pinakasolusyon, wala na. Tumba na. Hindi na magawan-gawan ng paraan. Samantalang ilang taon na silang nakaupo, kung kailang may Marcoletang sumisita na, may Marcoletang gnais ng gumawa ng solusyon, bigla na namang magbibida-bida. Gagamitin na naman ang pagkakataon para magpabango dahil nga 2028 eleksyon na naman. Naghahanda na sila, mind conditioning na sila, simpatya na sila ng simpatya. Yan ang ginagawa ng mga yan. Akala naman ni Lacson paniniwalaan siya ng Pilipino doon sa mga pinagsasasabi niya. Akala naman ni Lacson makukuha niya simpatya. Loko-loko. Wala kang maloloko dito, Lacson. Lokohin mo, lelang mo. Yung ginagawa mo na pagtuligsa dyan sa sinasabi ni Paulo Marcoleta, abay, ginawa mo na rin yan noong nakaraang taon. Para kang sumisita sa sarili mong multo. Para kang humarap sa salamin at sinabi mo, bawal ang ad hominem sa argumento. Nakita mo sarili mo, teka, ako rin pala gumawa nun. Parang yung Minority Report ni Marcoleta, sinabihang nababagay daw sa basurahan, samantalang yung nakapaloob dun sa Minority Report, privilege speech niya ni Lacson. Di ibig sabihin, basura na rin yung privilege speech niya. Hindi marunong mag-isip. Pinagkalooban ng utak ng langit. Hindi ko alam kung paano pinapagana. Kung paano nag-ooperate, kung paano nagfa-function bawat cells ng utak at bakit ganito ang isipan. Puro kalokohan. Puro patutsada, puro parinig. Tapos nung nakahanap din siya na inuugali yung ugali niya, abay, sita ng sita. Akala mo hindi niya ginawa. Sinasabayan ka lang ni Paulo Marcoleta, Ang sabi, I am just following this creative trend. Kaya anong pakiramdam na gawin sa'yo yung bagay na ginagawa mo rin? 'Di ba? Supalpal nga. Pahiya ka online ngayon. Dinurog ka na ng tatay, dinudurog ka pati na ng anak, tas dinudurog ka pa ng tinig ng karunungan. Paano ka na? Saan ka na pupulutin yan? Sasabihin nyo ni Soto, wala na kayong planong tumakbo sa susunod. Wala na talaga. Dahil kahit tumakbo kayo o kahit maglakad pa kayo, wala na rin mangyayari. Himala na lang siguro kung manalo pa kayo, magic na lang siguro. Di po ba mga kababayan? Kaya wag tayo basta-bastang maniniwala sa mabubulaklak na salita ng mga yan porke maganda sa pandinig. Tindigan ang para sa Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin yan. Titindig tayo, hindi tayo papabuli sa kanila. Anong ginawa nyo? Senate resolution? Kondenahin ang Chinese Embassy? Bakit hindi nyo subukang ipasa yung mapa ng West Philippine Sea na nandoon yung Kalayaan Island Group sa IHO? Tignan natin kung sino ang papaboran ng international law. At doon makikita sino ang tama, kayo ba o si Marcoleta? Para magkaalaman na bakit hindi nyo subukan kung talagang kayo ay makabansa. Mag-submit na kayo ng mapa ng West Philippine Sea, isama nyo yung KIG. Isama nyo yun. Kung talagang kayo ang nasa tama at sa tingin nyo, nananalig kayo, kayo ang may tumpak na pagkaunawa sa mga nangyayari at sa batas, subukan lang ninyo. Wala namang problema para magkaalaman na, di po ba mga kababayan? Kaya maging maingat, maging mapagmatsyag tayo mga kababayan. Huwag tayong basta padadala sa magagandang salita, sa mabubulaklak na salita, nang hindi naman pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.